isa ka sa hindi makakalimutan ng lalaki kapag ganito ka klaseng babae. Yon. Well. Ang daming babaeng nababaliwala. Ang daming babaeng na-eechapwera. At saka, ang dami ding babae na ang dali lang din kalimutan. Oh. Yes. And, maaari na baka isa ka din dito, no, na klaseng babae. Madali lang kalimutan. Okay? So, tignan natin. And, syempre, ituturo ko sa inyo kung ano ba yung meron sa isang babae or klase ng babae na hindi talaga makakalimutan ng lalaki. Na kahit meron pa siyang bago. Na kahit meron pa siyang karelasyon. Okay? So, ito ngayon, bilang isang lalaki na rin syempre, isisiwalat ko sa inyo, based ito sa karanasan ko and based na rin sa studies na kung ito pala yung ipapakita ng isang babae ay isa ito sa magpapahirap, no, nakalimutan ng isang lalaki. Yeah, ito no, based sa mga naranasan ko rin na mga kababaihan ay meron talaga mga babae na madali ko lang makalimutan. And hindi ko na sila naaalala. At saka parang wala na sa akin. And meron ding mga kababaihan. No, sa ngayon syempre pinipilit ko ng kalimutan. Pero parang ang hirap kalimutan or hindi rin ganun kabilis or kadali nakalimutan ang mga ganitong klaseng babae. Okay, ano ba yung meron sa mga ganitong klaseng babae? Yes, ito mga utol. Sa akin kasi, ang mga madaling makalimutan ay ito po yung mga babae na naghahabol sa akin noon. Oh. 'Di ba? No? Kaya ito madaling kalimutan yung mga babaeng naghahabol. Kasi sila mismo ay hindi nga rin nagpapakita na meron silang respeto sa kanilang sarili. So that's why pagdating sa aming mga kalalakihan is bakit kita papahalagahan? Bakit kita titignan na mataas yung value na klaseng babae kung ikaw mismo naghahabol ka sa akin? Yeah. So that's why ang mga ganitong klaseng babae na habol ng habol ay madali lang talaga kalimutan ng isang lalaki. Kumbaga pa mae-echapwera ka. Kumbaga pa is wala kang dating pagdating sa lalaki. Kaya yun yung mga babae na hindi ko na maalala at saka parang wala na sa akin. No, wala silang dating sa akin eh. Wala silang halaga din pagdating sa akin kasi sila mismo ay hindi nila pinapahalagahan yung kanilang sarili. So, in short, ang mga mababang value na klaseng babae ay madali lang kalimutan at saka sinasadyang kalimutan talaga ng lalaki. Kahit ikaw ba naman utol, paano mo gawing valuable yung isang bagay kung wala namang kwenta? Tama? Yeah. But if kung yung isang bagay is meron talagang kwenta, na yung bagay na ito is napaka high quality, maganda, at saka napakinabangan mo ng husto, and binigyan ka ng satisfaction ng bagay na ito, ay magiging valuable sa'yo yung bagay na ito. And tiyak, papahalagahan mo talaga. Yeah. So, ang tinutukoy ko lang dito, or yung pinupunto ko lang din, na kapag ikaw mismo na klaseng babae ay pinapahalagahan mo ang iyong sarili, tiyak utol, isa ka talaga sa hindi makakalimutan ng lalaki. Pareho na lang ng kapag hindi ka naghahabol. Kagaya ng sinabi ko kanina, yung mga babaeng naghahabol sa akin noon, echapwera na yun. Wala na yun sa akin. No? Kasi sila mismo nagpapakita na mga wala silang halaga na klaseng babae. But yung mga babaeng hindi naghabol sa akin noon, na kahit inatrasan ko sila, inayawan, and hindi na sila naghabol, kumbaga pa nagpakita din sila ng kanilang or ng respeto sa kanilang sarili, ayun po yung mga babaeng kinakahangaan ko. Yun po yung mga babaeng kinakahangaan ng mga kalalakihan. And yun po yung mga kababaihan na hindi talaga makakalimutan ng lalaki. In short, kung ikaw na babae ay mayroong pagpapahalaga sa iyong sarili, pinapataas mo yung value mo sa pamamagitan na kahit sabihin man natin na simpleng babae ka lang pero meron kang dangal,
no? Na pinapakita mo rin sa partner mo na hindi mo deserve, na ginaganito lang, minamaliit, inaapak-apakan, binabastos, no? Or hindi nirerespeto. So kahit simpleng babae ka lang, ay talagang mas lalong aangat or tataas yung pagtingin ng partner mo sa'yo. At saka kahit ng ibang tao. Kapag ikaw mismo utol ay pinapahalagahan mo rin ang iyong sarili. Kumbaga pa, umaaray ka, umaalma ka, nilalagay mo sa tamang level yung sarili mo or yung buhay mo. Na hindi pwedeng ganito na lang ako, na hindi pwedeng baboy-babuyin na lang ako, na hindi pwedeng mumura-murahin lang ako, na hindi pwedeng saktan lang ako physically, and hindi rin pwedeng lolokohin na lang ako at saka paulit-ulit lang akong uutuin. Yeah. So dapat marunong kang lumibel ng iyong sarili. Dahil dyan po magpapakita yung iyong halaga. No, kahit ako, once na may humihingi sa akin ng advice, is dito ko po mababasa kung minsan kung anong rate na mabibigay kong pagpapahalaga ng babaeng ito sa kanyang sarili. Yeah, matatansya ko po kaagad na kung itong klaseng babae ay habol ng habol, nagmamakaawa kasi nga mahal niya daw yung lalaki, umiiyak, no, parang hindi na kayang mabuhay sa mundong ito dahil nga iniwan ng partner niya, ay marirate ko kaagad, no, yung level of percentage ng kanyang pagpapahalaga sa kanyang sarili, kundi mababa. And madali lang din tukuyin yung isang babae na meron talagang pagpapahalaga sa kanyang sarili. Na masisense ko rin, na mababasa ko rin na yung babae na ito is marunong magpahalaga sa kanyang sarili. Mataas yung rate ng pagpapahalaga ng babaeng ito sa kanyang sarili. Yeah. So that's why, no, sa mga humihingi sa akin ng advices, mag-ingat po kayo kasi mababasa po natin kung paano ninyo pinapahalagahan ang inyong sarili. But huwag kayong mahiya, syempre ako lang naman yung kausap ninyo at saka hindi natin yan ikakalat. Syempre nire-respeto ko rin yung pagkatao ninyo. So in general lang yung sinasabi ko. Wala akong minimensyong pangalan dito, no, kung sino, kasi ayoko rin syempre mapahiya. Pero may mga ngilan-ngilan talagang ganun eh. That's why sinisiwalat ko po sa inyo, kung pa pwede lang, napaka-importante po kasing bagay na kung marunong ka magpahalaga sa iyong sarili. Ayaw mo ba nun? Na kung pinapahalagahan mo ang iyong sarili ay isa ka pala sa mahirap kalimutan ng ex or ng partner mo noon. Na kahit may bago na siya ngayon, na kahit ilang taon na yung nakalipas ay still, isa ka pa rin sa pumapasok sa isipan ng lalaking yun. Lalong-lalo na kapag mapagmahal ka, maaruga, inaasikaso mo siya noon, nagiging okay ka, no? At saka nagiging nice ka. But kung marunong kang umatras, marunong kang huminto, marunong kang tumigil, kapag ginagago ka ng lalaking ito, doon po papasok talaga na mas lalong tataas yung pagtingin niya sa'yo. Yun, medyo lobat yata yung ilaw natin, no? Pero actually patapos na rin tayo. So yun lang po ang nais kong ipaabot sa inyo bilang isang lalaki. Now you know kung ano pong tipo ng babae yung hindi makakalimutan ng madali ng isang lalaki. Yung mga babaeng hindi naghahabol. Nakuha? So yun lang po mga utol. Sana'y nakatulong yung video na ito. PMS na kayo lang sa mga gusto ako makausap one-on-one sa aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. Okay? So yun lang po. Maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babush!